Mabibigat ang hakbang ni Ryan papunta sa ospital kung saan ay nakakonfine umano si Camila. Nang makarating kasi siya sa Pampang dahil natulungan siya ng Coast Guard at kahit nagpupumigla siyang hindi siya sasama hanggat hindi niya nakikita si Cassandra ay hindi siya aalis. Pero wala siyang laban sa 5 lalaki kaya nakabalik siya sa Pampang at nang magtanong siya tungkol sa mag-iina niya ay sinabi sa kanya na isinugod umano sa ospital kanina si Camila dahil bigla itong nahimatay at namumutla ang buong katawan. Pinunasan niya ang kanyang luha at pumasok sa emergency room at naabutan niya si Shane sa labas ng room na nakadungaw lamang ito sa glass window kung saan ay nakaratay si Camila. "Baby!" Piyok niyang sambit na agad na maikinalingon ni Shane. Ngumiti ang asawa niya na sobrang namamagana ang mukha nito marahil dulot ng kaiiyak. "Buhay ka! Salamat sa Diyos!" Subalit naiwan sa ere ang sasabihin nito nang mapansin niyang ibang bata ang kasama ni Ryan. Si Cassandra! Ryan, yung anak natin, nasaan? Bakit hindi mo kasama? Nasaan si Cassandra? Sunod-sunod na katanungan ni Shane. I am sorry, baby. Humagulhol na si Ryan at hindi siya makatingin ng diretso sa asawa. Kaya biglang sumigaw ng malakas si Shane. Walang hiya kayong lahat. Sinuntok-suntok ni Shane ang dibdib ni Ryan. Kasalanan mo lahat ng to. Hindi ko kayo mapapatawad ng kapatid mo. Turan niya at dinuro-duro niya si Ryan. Sinabi ko rin sa'yo na hindi tayo sasakay ng barko at maghuhotel tayo ng mga bata. Pero hindi ka nakinig sa akin dahil mas pinanigan mong walang hiya mong kapatid. Dagdag pa ni Shane hanggang sa sinampan niya ng malakas si Ryan. Mama! Papa! Umiiyak si Baby Albert na karga ng kasambahay dahil dumating ito sa ospital matapos malaman ang pangyayari. Kahit na mahigpit ay pinagbabawal ang bata sa loob ng ospital ay nanaigang kagustuhan ni Shane. Inintindi na lamang ng ospital ang sitwasyon niya dahil na-trauma siya sa pagkawalay ni Cassandra sa kanya. Walang imik si Ryan at tanging nakayuko lamang ito tumiiyak at sinasalo ang kamao ni Shane. Sinong batang yan? Binalingan ni Shane ang umiiyak na bata na tumatago sa short sa likod ni Ryan. Iligtas ko dahil ko... Hindi na nga natapos ang sasabihin pa ni Ryan nang sinuntok siya sa muka ng asawa niya. Nakuha mo pa talagang magligtas na ibang bata. Pero sarili mong anak hindi mo na iligtas. Nangiya ka, Ryan. Napakagago mo. Sigaw niya sa mukha ni Ryan at muli na naman ay humingi ng sorry si Ryan. Lumabas ka. Ayaw kitang makita at huwag ka magpapakita hanggat hindi mo nahanap si Cassandra. Isama mong batang yan dahil baka sa kanya kung mabunto ng galit ko sa'yo. Umiling-iling si Ryan at pilit itong niyayakap si Shane. Kahit bugbog sarado na siya ay gusto niyang yakapin ito. Are you going to leave me again? Pagsusumamo ni Ryan, hindi nakasagot si Shane at panay lamang ang tulo ng mga luha nito. I did everything I could, Shane. Pero hindi ko pa rin mahanap ang anak natin. Lumubog ng barko at patuloy na iniimbestigahan ng mga namatay. Mag-asawa tayo. Dapat sabay nating inaharap ang problemang ito. Oo, kasalanan ko dahil hindi ako sa'yo nakinig pero wala akong choice. At inisip ko kung anong mas mabuti. Pumapagit na ako sa inyo ng kapatid ko. Tinitimbang ko ang lahat at muli palpak na naman ako. Kasalanan ko lahat ng ito. I'm sorry. Pero hindi ako titigil hanggat hindi natin nahanap si Cassandra. Pero hindi na ako papayag na maghiwalay na naman tayo. Nangako ka sa akin na kahit na anong mangyari sabay nating haharapin ang mga pagsubok at walang magpapatibag sa pagmamahalan natin. At palagi kong sasabihin ang mga pangakong binitawan natin sa isa't isa. Mahabang litanya ni Ryan at umalis na siya sa ospital. Kailangan niyang palamigin ang init ng ulo ng asawa niya pero hindi ibig sabihin ay maghihiwalay na naman sila. Hindi na iyon mangyayari pa.
Dumiretso siya sa mansyon at nag-ayos ng sarili. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Matthew at agad siyang pinadalhan ng magagaling na investigador. Pinahanap niya si Cassandra. Lahat ng mga dalagitang kasamahan nila sa barko ay pinaimbestigahan niya, maging ang pagsabog at paglubog ng barko at kung paano iyon nangyari, kung ito ba'y aksidente o sinadya. At kung tama ang sinabi ni Shane na baka ang kapatid niya ang may kagagawa ng lahat, ay hindi siya magdadalawang isip na muling ipasok sa bakal na rehas ang may sala, kahit sabihin pang kapatid niya ito. Pagkatapos ay nagpaluto siya sa kasambahay at magdadala siya ng pagkain sa mag-iina niya. Kasalukuyan siyang naglalakad nang makasalubong niya si Dahlia sa entrance ng ospital. Parehas silang nagulat at agad silang nag-usap. "Kumusta ang lagay niya?" tanong niya kay Dahlia. "Ayos na. Natahina ang sugat niya at nagpapahinga na siya. Bibili lang sana ako ng makakain at nakita kita. Ano ginagawa mo rito? Tsaka, nahanap mo ba si Cassandra?" Pag-aalala ni Dahlia. Bumigat ang loob ni Ryan sabay ng pang-iling. Hinawakan ni Dahlia ang balikat niya at tinapik-tapik iyon. "She's alive. Hanggat hindi natatagpuan ang katawan ni Cassandra, ibig sabihin ay buhay siya. At baka napadpad sa ibang isla. Ipahalugog natin ang dalawang isla. Wala ibang mapupuntahan sa Cassandra kundi sa Makiling at Santa Catalina lamang." Ngumiti ng bahagya si Ryan. Kahit paano ay napagaan ni Dahlia ang dibdib niya. Di positive lang at mahanap din nila si Cassandra. Si Sheila pala nasaan? Kapag kuy-usisa ni Ryan ang hindi nabanggit ni Dahlia ang babae. Nakapasok sila sa room ni Camila at nandoon si Ray na kausap ang umiiyak na si Shane. Nang makita ni Shane si Ryan ay inirapan niya ang asawa. Napabuntong hininga na lamang si Ryan. Bilang isang ina ay mas doble ang sakit na nararamdaman ni Shane at naintindihan niya kung ayaw siyang kausapin ng asawa niya. Tumayo si Ray at nagsalita habang hawak nito ang photocopies ng mga listahan ng pasahero. "Lahat ay narito. Buhay man at patay ay nakalista na dito. Pero 2 tao lamang hanggang ngayon ay missing." Untag na Ray. Lahat sila'y nakaabang sa sasabihin pa ng binata. Si Cassandra at Sheila. At 101% magkasama ang dalawa. Kailangan nating mahanap si Sheila dahil malapit na mag-24 oras matapos ang insidente. Pero hanggang ngayon hindi nagpapakita si Sheila. "Oh my God!" Napatakip sa bibig si Dahlia. Itinulak ni Toby mula sa helicopter sa Sheila at nahulog siya sa dagat. At ibang Sheila ang nakita ko kanina. Demonyo si Sheila, Shane. Mapagbalat kayo siya pero mamamatay tao siya. Baka gamitin niya si Cassandra laban sa ating lahat. Untag ni Dahlia kaya muling napahagulol sa Shane sa dibdib ni Reynaldo. "Hahalugugin natin ang lahat ng karating probinsya at ipabablock natin lahat ng mga terminals and airports upang hindi makahalis si Sheila. Hindi niya matatangay si Cassandra. Pag-isa lang si Sheila, marami tayo. Gagawin natin ang lahat. Gagawin natin." Nakaupo si Shane sa dalampasigan habang hinahampas ng mahinang alon ng kanyang mga paa. Yakap ang kanyang mga binti at nakapangalong baba sa kanyang mga tuhod. Mas doble ang sakit na nararamdaman ni Ryan habang nakatitig sa asawa na walang humpay ang pagluha. 1 buwan ng ganito si Shane at halos hindi ito makausap ng maayos. Walang araw na hindi bumibisita si Shane sa dagat kahit na napaka-imposible na umahon roon ang panganay nilang si Cassandra, ay umaasa pa rin si Shane na baka nga magpakita ang anak. "Hayaan mo muna siya, bro. Mas nasasaktan siya kasi sa'yo. Nanay siya eh. Siya ang nagluwal kay Cassandra." Puno ng pighati na napailing si Ryan sa sinabi ng pinsan niyang si Ray. Bakit lahat na lang sinasabi sa kanya na mas doble ang sakit na nararamdaman ni Shane kaysa sa kanya? Kung alam lang nila na mas doble ang sakit na kanyang nararamdaman. Nawalan siya ng anak at mukhang mawawalan pa siya ng asawa. Sobrang lamig ng pakikitungo sa kanya ng asawa magmula na mangyari ang trahedyang iyon. Ginawa niya ang lahat at sa bawat pagpatak ng oras, sa bawat araw ay walang ibang iniisip si Ryan kung paanong mahanap ang anak at muling makuha ang loob ni Shane. Pero lahat ng magagaling na tao sa mundo ay binayaran ni Ryan upang mahanap lamang si Cassandra. Pero pati pulis ay sumuko na rin sa kaso. At ani pa ng mga ito ay baka nasama ng nalibing ang labi ni Cassandra na hindi lamang nila napansin.
Look at yourself, Ryan. Mukha ka ng pulubi. Untag pa ni Ray at wala na siya lakas upang kumontra sa pinsan. Look after my wife. Utos ni Ryan sa asawa at tumayo siya. Where are you going? Takang tanong ni Ray. I don't know. I have no direction to go. Tuluyan ang umiyak si Ryan at nang tumayo si Ray ay bahagya siya nitong niyakap. At doon ay napakagulhol na si Ryan sa balikat ni Ray. Kung ang kanyang asawa na walang araw na ipinapakita nito sa kanya ang pagdadalamhati at paninisi sa kanya, ngunit siya'y palihim lamang na umiiyak. At sa pagkakataong ito, hindi na niya nakayanan na itago ang sobrang sakit niyang nararamdaman. Aminado siyang nasasaktan siya sa panalamig ng kanyang asawa. At nang makita niya ang annulment paper na nakalagay sa drawer kaninang umaga, ay halos gumuho ang kanyang mundo. Gusto siyang hiwalayan ni Shane. Siguro nga ay mas mabuti mag-cool off muna kayo mag-asawa. Makapag-isip-isip kung ano ba ang talagang plano ninyo. Suwestyon ni Ray. Kumalas si Ryan sa balikat ni Ray at pinunasan ang kanyang mga luha. Sa dami ng pinagdaanan namin ni Shane, ngayon pa siya susuko. Wala siyang isang salita. Hindi niya alam ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. Poot na naghihinagpis si Ryan. Ngunit kahit na ganoon ay mahal niya pa rin ang asawa at tutupad siya sa litang binitawan niya noon na kahit na anong mangyari sa hinaharap ay mananatili siyang asawa ni Shane at ito lamang ang babaeng pag-aalayan niya ng kanyang apelido at ng kanyang puso't kaluluwa. Sakay ng bus ay bumiyahe patungong Santa Catalina si Ryan. Pagkatapos ng usapan nila ni Ray, kanina ay umuwi muna siya sa mansyon ni Dahlia dahil nandoon ang dalawa niyang anak, si Camila at baby Albert. Niyakap niya ang dalawa at mabuti na lamang at tulog ang mga ito dahil tiyak na mag-iiyakan lamang silang mag-aama. Nag-iwan siya ng sulat kay Shane at sinabi niyang babalik siya kapag nahanap na niya si Cassandra. Ngunit hindi siya babalik kapag hindi niya kasama ang anak nila. Nang makarating siya sa itinayo niyang mansyon dito sa Santa Catalina ay sobrang galit niya sa sarili. Ni minsan ay hindi man lang ito natirahan, ni hindi man lang dito nakatulog kahit isang gabi si Cassandra. Ang sana'y plano nila pagka-uwi nila galing Manila ay lilipat na sila sa mansyon na ito. Pero hindi na iyon nangyari. At kahit sinabi niya kay Shane na lumipat na sila ay siniguan lamang siya ng asawa. Dahil pagkatapos daw ng lahat, may gana pa itong tumira sa mansyon gayong nawawala si Cassandra. Napamura sa sarili si Ryan at pumasok na sa loob upang maghanda dahil hahanapin niyang muli si Cassandra. 5 araw na magmula na maghiwalay sila ni Shane. Pasuray-suray si Ryan habang hawak ang isang bote ng alak. Ngunit hindi pa siya nakapasok sa bahay niya, natumba na siya sa bakuran at nahiga na lamang sa lupa. Dumagundong ang langit dahil sa masamang panahon at ayon sa balita ay signal number 2 ang probinsya. Pero si Ryan ay walang pakialam sa bagyo. Basta safe ang kanyang mga inay, ayos na sa kanya. Muli ay humagulol siya ng iyak dahil hindi niya pa rin nahahanap si Cassandra. Gustong-gusto na niyang umuwi sa mag-iina niya dahil miss na niya ang mga ito, ngunit batid niyang kasusuklaman lamang siya ni Shane dahil nangako siyang uuwi siyang kasama si Cassandra. Pero paano niya iyon gagawin? Ayaw niyang dagdagan pa ang sakit ni Shane. Tama na yung isa na lamang ang sumalo sa pagiging mainitin ng ulo nito at siya iyon. Tumayo si Ryan at dinala siya ng tauhan niya sa pier matapos siyang maabutan sa bakuran na nakahandusay. Ay gusto nitong ipasok siya sa loob ngunit nagpahatid siya dito sa pier na kahit tutol ang laki wala itong nagawa kundi sundin ang mando ng amo. Ryan? Tawag ng babae sa kanya ngunit dire-diretso lamang siyang naglakad patungo sa dagat. Sir, si Ma'am Dahlia po, tinatawag kayo. Undag ng tauhan niya ngunit tila walang narinig si Ryan. Pinabuhay niya ang motor na bangka. Pinalis niya ang tauhan nang makasampa siya sa bangka ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya. Anong ginagawa mo, Ryan? May bagyo! Malakas ang alon, ano ba? Sumisigaw sa galit si Dahlia. Hahanapin ko si Cassandra! Sagot ni Ryan. Nababaliw ka na ba talaga, ha? Sigaw pa rin ni Dahlia at nang hindi kumubo si Ryan ay sinampal niya ng malakas si Ryan. Romeo! Just leave me! Sumigaw na rin si Ryan.
Biglang umiyak si Dahlia dahil awang-awa siya kay Ryan. Please, Ryan! Huwag mong gawin to! Pagsusumamo ni Dahlia pero maging ang dalaga ay walang nagawa ng malakas na itinulak ni Ryan si Dahlia dahilan ng pagkatumba nito at nabasa ito sa tubig. Mabilis niyang pinaharurot ang bangka at tanging sigaw na lamang ang nagawa ni Dahlia. Samantala, lakad takbo ang ginawa ni Shane matapos siyang tawagan ni Dahlia na sumuong umano si Ryan sa bagyo. Dahil sa mga sirang poste sa kalsada hindi makatawid ang kanyang kotse dahil na rin sa mga natumbang sanga ng puno. Dahlia! Shane! Sigaw nilang parehas na makarating sa pier si Shane. Gustong sumama ni Dahlia kay Shane ngunit hindi na ito pinahintulutan ni Shane dahil ayaw niyang madamay pa si Dahlia lalo pat may maliit pa itong anak. Hinabilin ni Shane ang mga anak nila kay Dahlia at Ray. Hindi pwede maghintay na lang siya sa mga tauhan kung kasama nito ang asawa o hindi dahil hindi siya mapalagay at hindi niya mapapatawad ang sarili kung pati sa asawa niya ay mawawala sa kanya. Baka tuluyan na siyang mabaliw. Yakap ni Shane ang sarili habang nakatayo at nakahawak sa gilid. 3 motorboat ang kasama nila at siya'y nakasakay sa yate. Huminto ang mga sasakyang pandagat nang makita nila ang motorboat ni Ryan. Pinalibutan nila iyon at agad na lumuso ang mga tauhan na may kanya-kanyang proteksyon sa malaking hampas ng alon. Nang mag-side ang tauhan ni nataranta si Shane, lalo na nang sinabing negative. Wala daw doon si Ryan ngunit naiwan ang isang tsinela sa loob ng bangka habang ang isa'y natagpuan nila ito sa tubig. Kahit tumawag tayo ng pulis hindi tayo matutulungan sapagkat malakas po ang bagyo. Pasensya na pero hindi rin namin isusugal ang aming buhay para sa pera. Babalik na po tayo. Alam ko masakit pero kailangan nating tanggapin na baka nalunod si Sir Ryan lalo pat lasing. Tila tumigil ang oras at hindi nakapagsalita si Shane. Shock ang lumarawan sa kanyang muka hanggang sa niyugyug siya ng tauhan at isang sampal ang ginawa ni Shane sa lalaki. Ngunit kahit na anong gawin niya hindi mababago ang katotohanan. Biglang bumalik sa kanyang gunita kung paano niya trinato si Ryan sa loob ng 1 buwan. Sa tuwing kakausapin siya nito, ay kung hindi sigaw, ay minumura niya ito. Sa tuwing nagluluto si Ryan ay hindi niya ito kinakain, na hindi niya ito gustong makasalo sa pagkain. Sa tuwing gusto siya nitong yakapin sa gabi, ay sinasaktan niya ito. Ayaw niyang makatabi si Ryan sa kama. Higit sa lahat, ang makita niya ang annulment paper nila na ipinasikaso niya sa lawyer niya ay nakita niyang lumukot iyon. Pinunit ni Ryan at itinapon sa basurahan. Nagsisisi siya. Kinakain siya ng galit at lumagpas siya sa linya. Para siyang sinampal at nagising. Bakit niya ba isisisi kay Ryan ang pagkawala ni Cassandra? Aksidente ang lahat at walang magulang na gugustuhin na mapahamak ang kanilang mga anak. Ryan, baby. Magpakita ka. Ryan. Malakas niyang sigaw at dinadamayan siya ng langit dahil biglang lumakas ang ulan na may kasamang pagkidlat. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang asawa ko. Napakagulol na si Shane hanggang sa unti-unti nang umalis sa mga tauhan at naiwan siyang mag-isa sa yate. Ryan, baby! I'm so sorry, please! Magpakita ka na! Mahal na mahal kita! 1 oras nang nakatayo si Shane at kahit sinasayaw-sayaw ang kanyang sinasakyan ay wala siyang pakialam. Masakit ang kanyang lalamunan sa kakasigaw pero hindi siya napapagod. Hindi siya titigil hanggat hindi nakikita si Ryan. Gusto niyang umalis na sa laot dahil may mga anak pa siyang naghihintay sa kanya ngunit ayaw niyang iwan ang asawa. Napaupo siya sa sahig at hinang-hinana siya. Hindi na niya alam kung sino ang pipiliin. Ang iligtas ang sarili para sa mga anak o ang manatili at samahan ng asawa hanggang kamatayan. Walang pagsidla ng pag-agos sa mga luha ni Shane habang nakahiga ito sa lapag. Sumasabay rin ang pagbuhos ng malakas na ulan at walang katapusang paghampas ng naglalakihang alon. Sinasayaw-sayaw ang yate at nababasa na siya dahil pumapasok na ang tubig. Ryan, baby!
Sambit niya sa kawalan. Hinang-hina ang kanyang katawan at pagod na rin siyang lumaban sa buhay, lalo na ngayong nawala pa ang kaisa-isang taong sinasandalan niya sa lahat ng bagay. Pumikit si Shin at magpapatianod na lamang siya kung hanggang saan ay tatagal ng yate nang may narinig siyang malakas na boses. Ma'am Shane! Ma'am Shane! Malakas pa at sunod-sunod na pagtawag sa kanyang pangalan. Ma'am! Buhay po si Sir Ryan! Hinihintay niyo po kayo sa dalampasigan! Sa isang iglap ay napatayo si Shane at laking gulat ng tauhan sa napakabilis niyang paggalaw. At ilang segundo lang ay nakalapit siya sa lalaki. Buhay! Buhay ang asawa ko! Napahigpit ang hawak ni Shane sa leeg ng lalaki. Dahil sa oras na bawiin ito ang sinabi, hindi siya magdadalawang isip na baliin ang leeg nito. Takot na tumangutang ang lalaki at kahit hirap ay nakapagsalita pa rin ito. Sa narinig ay agad na lumipat si Shane sa motorboat ng tauhan at siya nagmaneho habang mahigpit na nakakapit ang lalaki sa gilid dahil tila nakikipagpatintero si Shane sa hampas ng mga higanteng alon. Wala pang kalahating oras nang makarating sila sa Pampang at kahit na umaagaw ang dilim ng langit at liwanag ng mga kidlat, ay naaninag ni Shane ang asawa na hawak ng 2 tauhan sa magkabila ang balikat sapagkat nagpupumilit ito na sunduin si Shane sa laot. Hindi na hinintay ni Shane na mapatay ang makina ng boat. Agad na siyang tumalon sa tubig na abot sa kanyang bewang dahil sa sobrang tuwa at awa nito kay Ryan. Dahilan para ihampas siya ng alon at nabasa ang buo niyang katawan. Baby, be careful! Sigaw ni Ryan na tila naglawang alak sa katawan nito. Mabuti na lamang at mabilis ang mga tauhan at nahawakan si Shane sa kamay kaya hindi siya nadala ng alon. Ryan! Asawa ko! Bakit ka nagpunta sa laot? Alam mo naman na... Napasinghap na lang si Shane nang hinapit siya agad ni Ryan sa bewang at siniil ng halik nang bitawan siya ng mga tauhan. Kaagad na tinugon ni Shane ang halik ng asawa at ikinawit ang kamay niya sa batok ni Ryan. Tila wala silang pakialam sa mga tauhan na nakatingin sa kanila sapagkat nagpapaligsahan sila ng galing sa paghalik. Oh shit! Napamura si Ryan sapagkat muntika na siyang mawala sa sarili dahil naglalakbay na ang kanyang halik sa leeg ni Shane. Doon niya lang napansin kung nasaan sila. Magkahawak kamay silang sumakay sa sakyan ngunit dahil mabagal ang pagpapatakbo nito ng tauhan, dala ng malakas na ulan ay napagdesyonan ng dalawa na tumakbo na lamang pabalik sa malapit na mansyon ni Ryan. Ryan! Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko! Inis niyang turan. Hindi ako nakadiretso sa laot kanina, baby. Dahil nang makasakay ako kanina sa bangka, nakita ako ni Toby at persahan niya akong inalis sa bangka at dinala niya ako sa tiyahin niya. Malapit lang sa pirang bahay nila. Sa Toby? Anong ginagawa ni Toby roon at bakit hindi ko siya nakita? Sandali, nagkaayos na ba sila ni Dahlia? Naguguluhan na tanong ni Shane. No, baby. Nandito sa Toby upang magpaalam sa akin at nakiusap na rin siya. Ba't gago ba siya? Hindi pwede ang gusto... I have good news for Cassandra. Ang sabi ni Toby ay minabalitaan silang batang kasinidad na Cassandra na nakasakay raw ng bus patungong Manila. Kumpirmado ang anak natin yun dahil sa suot niyang hikaw. Narito ang isa at ang isang hikaw ay nasa kanya. Napatakip ng bibig si Shane at hindi niya maipaliwanag ang labis na tuwa ng mga sandaling iyon. Muling nabuhay ang pag-asa na makikita pa niya ang panganay at muling makakasama. Kailangan natin siyang mahanap, Ryan. Nadudurog ang puso ko. I promise, wife. Gagawin natin ang lahat para maibalik sa atin si Cassandra. I'm sorry, Ryan. Dahil sa'yo ko nabunto ng galit ko sa aking sarili. Salamat at hindi ka bumitaw sa kabila ng ginawa ko sa'yo sa nakalipas na 1 buwan. I kept my promise, Shane. You have my word. No matter what happens along the way, I'll stay by your side. Ako ang magiging sandigan mo kahit gaano pa kalupit ang mundo. Ako ang taong hindi ka iiwan. Huhusgahan at hindi ka pagpapalit kanino man. Napaluha si Shane sa mga binitawang salita ni Ryan. Napakaswerte niya at nakilala niya si Ryan. Sa kabila ng lahat ay nandito ito sa harap niya at inaalalayan siya ng walang katumbas na pagmamahal. I love you too, Ryan.
Salamat at patuloy mong nililiwanagan ang madidilim kong isipan. Simula sa araw na ito'y mamahalin kita, higit pa nung una. Tugon ni Shane at sabay silang nagtampisaw sa ilalim ng shower habang naghahalikan. Hanggang sa natanggal na ni Ryan na lahat ng saplot niya sa katawan at isinandal siya sa wall. Sa sobrang pagigigil ni Ryan ay hindi na nito nagawang pahabain ang ginawang pagpapaligaya sa kanya sapagkat sabik na itong muli ay maangkin siya. Binuhat niya si Shane upang dalhin sa kwarto sa itaas. Ngunit hindi na makapagpigil pa si Ryan at aminado rin si Shane na maging siya ay sabik na sa asawa. Kaya nang dinala siya ni Ryan sa malapit na lamesa, ay agad na niyang inihanda ang sarili niya. 10 taon na ang nakalipas at hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap na mag-asawa ang pagkawala ng panganay nilang si Cassandra. Bagamat nadagdagan pa ng 2 supling ang kanilang pamilya, ay patuloy pa rin silang nangungulila sa kanilang nawalay na anak. Hindi sila umaalis sa probinsya dahil umaasa silang isang araw ay babalik si Cassandra. Sunod-sunod ang pagluha ni Shane habang nakaharap sa Birhen Maria sa harap niya dito lamang sa balkonahe at muli ay hinihiling niyang ibalik sa kanila ang anak. Humigpit ang yakap ni Ryan sa kanya nang tuluyan siyang mapahagulhol. Dahil sa totoo lang ay ayaw niya na. Pagod na siyang maniwala sa mga ganitong imahe. Ngunit si Ryan lamang ang nagbibigay ng lakas sa kanya upang magpatuloy sa buhay at sabay nilang hinaharap ang hamon ng buhay. Baby, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Isang araw ay ibabalik din sa atin ang anak natin. May dahilan ang Diyos kung bakit siya nawalay sa atin. Magpasalamat na lang tayo at buhay si Cassandra. Napailing-iling si Shane. Ano kung nahihirapan ang anak natin? Ano kung kagaya ko? Paano kung nararanasan niya ang buhay na kinagisnan ko? Nakatira tayo sa maayos na bubong. Malambot ang ating hinihigaan at nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw, pero si Cassandra, yung anak natin, paano kung kabaliktaran ang tinatamasa ng kanyang mga kapatid ay ang hirap ng kanyang pinagdadaanan ngayon? Paano kung nahihirapan ang anak natin, Ryan? Mas lalong napapaiyak si Shane sa dibdib ng asawa at hindi rin magkamayaw sa pag-alo si Ryan. Kahit siya nasasaktan, nangungulila sa anak nila ngunit bilang isang padre de pamilya ay kailangan niya maging matatag. Kung nasaan man ang anak natin, alam kong makakaya niya lahat ng mga pagsubok na darating sa kanyang buhay. Nagmana sa iyo ang panganay natin, baby. Katulad may matapang si Cassandra at batid kong hindi siya magpapatinag sa mga pagsubok. The first time I met her, she's the bravest child I've ever known. Kombinasyon nating dalawa sa Cassandra, matapang at matalino. Sa nabanggit ay tila nahimas-himasan si Shane at inaalalay niya si Cassandra sa mga panahon na magkakasama pa sila. Tama si Ryan, napakatapang ni Cassandra at matalino, kahit siya hindi kayang makipagsabayan sa utak at diskarte ng panganay niya. Ipinagpasa Diyos na lamang niya na sana'y nasa mabuting kalagayan ng anak at naway katulad ni Camila ay makatagpo rin si Cassandra ng lalaking tunay na magmamahal at ipaglalaban siya. Tsak na napakaganda rin ni Cassandra, baby. Kung ano ikinaganda ni Camila ay ganoon din sa Cassandra dahil isang mukha lamang sila. Mga dalaga na sila ngayon at ilang buwan na lang ay ikakasal na si Camila. Nakakalungkot dahil hindi ba lang masisilayan ni Cassandra ang kakambal niyang maglalakad sa altar. Inihilig ni Shane ang ulo sa dibdib ni Ryan habang pinagmamasdan nila mga kasambahay na busy sa pag-aayos ng mga palamuti dahil mamayang gabi ang engagement party ni Camila at sa binatang gobernador ng Maria Makiling. Isang magaling na architect si Camila at nakapagtapos ito sa Paris habang ang 2 pang nadagdag sa anak nila ay magkasunod na nag-aaral sa elementary. May balita ka na ba kay Dahlia, Toby? Napabuntong hininga si Ryan kasabay ng pag-iling. Napabunga naman ng hangin si Shane. Nakakatampo na si Dahlia magmula kasi noong huling araw na nagpaalam ito matapos ang trahedya ay hindi na sila nagkita. Ni hindi rin nagparamdam si Dahlia hanggang ngayon. 10 taon na ang lumipas pero wala pa siyang balita sa mag-inang iyon.
Si Toby kasi nabalitaan nila ikinasal na kay Sheila at nagkaroon umano ng anak ang dalawa at nag-migrate na ang mga ito sa Amerika. Ang buong akala nila ni Ryan ay magkakatuluyan si Dahlia at Toby, lalo pat may anak sila. Pero sadyang hindi talaga mahulaan ang panahon at kapag ang tadhana na nakipaglaro ay talagang mahirap pakipaglaban. Nalulungkot siya sa sinapit namang ina dahil noong umiiyak si Dahlia sa balikat niya ay ramdam niya ang sakit sa puso ng dalaga habang naglalabas ito ng sama ng loob kay Toby. Awang-awa siya kay Dahlia habang humahagulhol ito sa airport habang pinagtitinginan sila ng tao dahil hindi nakinig si Toby at kahit na inamin ni Dahlia na mahal niya ang binata ay pinili pa rin itong umalis at sumama kay Sheila. Hanggang sa napagdesisyonan din ni Dahlia na bumalik na lang sa Paris at doon ipagpatuloy ang buhay nilang mag-ina. Ang mansyon ni Dahlia ay tuluyan ng ibinenta ngunit hindi sila ang nakabili kundi ang mga magulang ni Harold, ang boyfriend ngayon ni Camila. Sinubsob ni Shane ang mukha sa dibdib ng asawa. Lahat na lang ng mga tao mahalaga sa kanya ay umaalis. Mabuti na lamang at nandito si Ryan at higit kanino man ay walang ibang mananatili sa tabi mo, kundi ang kahuli-huliyang tao. Ang asawa mo na tunay kang mahal. Hanggang sa pagtanda ay kayo pa rin talaga ang magkasama. That's the power of love and commitment.